Amen? Hallelujah. Sa usin ito mga kapatid, tayo po magsimula na. At ang ating title mga kapatid ay ang Daily Baptist, The Benefits of Trials. Hallelujah. Amen? Sino po bang nakaranas ng trials? Ba? Parang walang nakaranas ba? Nay, hindi ka nakaranas ng trials, Nay? Joseph, hindi ka nakaranas ng trials? Praise the Lord. Sana all. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo mga kapatid, no? Sabi nga dito mga kapatid, no? Sa ayaw at sa gusto niyo, kailan ang mga pagsubok sa buhay upang tayo ay lumago. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang ating cables, hallelujah, sa araw ito ay natin makikita sa James. Hallelujah. Verse 1 to 4. Hallelujah. Sa araw ito mga kapatid, preaching po tayo mga kapatid. Hallelujah. Jesus. Nang sinasabi dito mga kapatid, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Amen? Knowing this, that the trying of your faith worketh patience. But let patience have her perfect work, that you may be perfect and entire, wanting nothing. Praise the Lord. Hallelujah. Lahat tayo magsabi ng trials. Hallelujah. So ano ang ibig sabihin ng trials? Pag sinabi mong trials, mga pagsubok, mga problema, hallelujah, mga bagay na nakakainis, o matatawag natin mga trials yan. Amen? Hallelujah. Sa dictionary mga kapatid, ang ibig sabihin ng trials, it is a test over a period of time to discover how effective or suitable something or someone is. Amen? Hallelujah. Pag sinabi po natin trials, ito po ay ang mga pagsubok, mga problema, o mga sadya sa ating buhay. Amen? So, may nangyari ba sa ating mga buhay? Naranasan na po ba natin ito? Praise the Lord. Hallelujah. Alam niyo ba, hallelujah, alam niyo ba mga kapatid na mayroon palang benepisyo na makukuha sa trials? Do you agree mga kapatid? Hallelujah. Mayroon palang magandang maidudulot ito sa ating mga buhay. Kung titignan natin sa Bible, hindi sinugarcoat ng Bible at hindi inilimit sa atin ng Bible, hallelujah, na malinaw po na sinasabi ng Bible na lahat daw tayo po ay daranas ng trials. Hallelujah. At hindi po totoo na kapag kay Jesus ka na ay wala na tayong pagsubok. Wala na pong trials. Amen ba? Hallelujah. Nung kay Jesus ba kayo na hindi na ba kayo nakaano ng trials? 16? Praise the Lord. Hallelujah. Brad Noel? Hindi ba? Nakaranas ba? Si Silda? Lahat naman po tayo. Hallelujah. Lalo-lalo na tayo po yung mga lingkod na natin, Panginoon. Dahil ang sabi nga, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sabi nga ng ating hallelujah, ng hope. Sabi nga dito na, hallelujah, man that is born of woman is of few days and full of trouble. Hallelujah. Ano daw? Sabi mo kapatid, ang buhay daw ng tao ay maikli lamang. Tapos punong-puno pa ng problema. So yan ang sabi ng Bible. Yan pong sabi ni Hope. Amen mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah Jesus. Na sabi nga ng mga aral daw, nung tayo daw ay pinanganak, may kakambal po tayo. Kaya wag mong sabihin yung mga kakambal nyo, hallelujah, yung parang mga artista. Amen? Hindi po, ang kakambal po natin ay pagsubok. Amen mga kapatid. Dahil dyan po ang sabi ng Hope 14 verse 1. Hallelujah. Maikli na nga daw ang buhay ng tao, pero sabi niya, full of trouble pa. Hallelujah. Kaya wag na po kayo magtaka kung bakit may mga trials at problema na dumarating sa ating buhay. Amen mga kapatid? Hallelujah! Kaya sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba na may kakambal ka? O hindi po ahas ha? Ang iba sabi nila, ahas daw ang kakambal nila. Yung iba siyempre tao naman. Pero sabi dito sa Bible, hallelujah, ang kakambal po natin ay pagsubok. Dala natin yan kahit saan tayo mapunta. May pagsubok po na daranasan natin. Bata, matanda, may problema. Matanda, may problema. Diba? May asawa o wala, may problema. Nung walang asawa, may problema. Nung nagka-asawa, tawa si Joseph, mas lalong nagka-problema. Amen? Hallelujah! Diba? Naging tatay ka na, Brad Will, darating din yan. Magkakaroon ka ng problema. Nung wala kang anak, nang problema ka, ikaw din system, pagka magnanay ka na, magkakaproblema ka kasi normal lang yan ang sabi ng Bible. Amen? Nang bawat isa sa atin ay magkakaroon ng problema at pagsubok. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ganun po ang sabi ng Bible. Ibig sabihin, hindi muna ito maiwasan. Meron talagang problema, meron talagang pagsubok. Hallelujah, Jesus. Amen?
Ang sabi nga dito mga kapatid, kahit tayong mga Kristiyano ay darating at daraan sa mga pagsubok na yan. Hindi po tayo makakaiwas. Amen? Dahil ang sabi po sa Psalms, Hallelujah, 39 verse 19, many are the affliction of the righteous, but the Lord delivered him out of them all. Maraming kadalamhatian na matuwid, ngunit iniligtas ng Panginoon sa lahat. Sino matuwid dito? Walang matuwid sa inyo? Hallelujah. Sabi dito, pag righteous ka daw eh. Hallelujah. Marami daw kadalamhatian ang iyong mararanasan. Amen? Hallelujah. So sabi nga dito, ano ang sabi? Maraming pagsubok ang mga matuwid. So kung matuwid tayo sa harapan ng Panginoon, naranasin natin ang mga pagsubok na yan. So ibig sabihin, pag may dinarasan yung mga pagsubok, ibig sabihin, matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon. Dahil pag once hindi tayo matuwid sa harapan ng ating Panginoon, hindi naman natin daranasin yan eh. Habang tayo lumalakad sa harapan ng ating Panginoon, lumalakad tayo sa kanyang mga balang salita, sumusunod tayo, tumutupad po tayo, nandyan talaga yung mga challenges na yan. Amen? Hallelujah. Di ba? Nung simula nakakilala ko sa Panginoon, kumanda ba yung buhay nyo? Hindi ba kayo nakatirip ng trials? Di ba? May mga pangungutya. Di ba? May mga nagsasabi, di ba? Nagkakaroon ka ng kaaway, nagkakaroon ka ng ng kasagutan, lalo na sa pagsasalita ng ating Panginoon. Amen? Dahil natural lang po yan, sabi ng Bible, na tayo po ay magkakaranas ng mga, hallelujah, mga kadalamhatian, lalong-lalo na pag tayo po ay matuwid sa harap ng ating Panginoon. Amen mga kapatid? Hallelujah! Ang sabi daw mga kapatid, ilan daw ang kadalamhatian ng matuwid? Marami. Kaya alisin nyo sa inyong isipan na kung tayo po ay mga Kristiyano na, hindi na natin maranasan yung mga problema na yan. Mas lalo pa nga daw na dumami, sabi ng salita ng ating Panginoon. Amen? Mas lalo pa po dumami ang pagsubok na dumating sa ating buhay. Diba? Minsan ang iba sinasabi niya, ay, paano kaya yun Lord? Bakit dumarating pa rin mga pagsubok sa ating buhay? Eh, nagpipray naman po ako. Nakikilala ko naman po kayo. Bakit andyan pa rin po ang mga pagsubok na yan? Hallelujah. Kaya po mga kapatid, huwag na po tayo magtaka. Dahil ang sabi nga, di ba? Kakambal na natin ang mga problema at pagsubok. Amen? Hallelujah. Kaya kung ano mga pagsubok ang dumating sa ating buhay, count it all joy. Di ba? Hallelujah. Lumapit po tayo sa ating Panginoon. Pagtiwala po tayo sa Kanya. Hallelujah, Jesus. Dahil siya naman po, hallelujah, ang makakatulong sa lahat ng oras sa atin sa mga pagsubok at problema na yan na dumating sa ating buhay. Amen mga kapatid? Hallelujah. Ay mga kapatid, hindi po totoo yan na sinasabi ng iba na kapag nasa Panginoon ka na, ay wala ka ng hallelujah, maranasan ng mga pagsubok o mga problema na yan. Hallelujah, Jesus. Kaya tandaan natin mga kapatid, habang tayo po'y patuloy na naglilingkod sa ating Panginoon, hindi po yan mawawala ang mga pagsubok na yan. Amen? Hallelujah. Pero ang maganda, sabi ng Panginoon, but the Lord delivered him out of them all. So, kapag may problema tayo, may mga pagsubok tayo, na hindi na talaga natin makakaya ng isolve, ang Panginoon pa rin ang tutulong sa atin. Basta pagtiwala lang po tayo at sumampalataya sa Kanya. Amen? Hallelujah. Ganyan dapat ang mga lingkod ng ating Panginoon. Hallelujah. Pag may pagsubok, hallelujah, takbo tayo sa Panginoon, huwag tayong tumakbo sa tao. Hallelujah. Amen? Huwag po tayong tumawag sa tao niyan dahil ang tao hindi naman makakatulong sa atin yan. Unahin natin ang Panginoon dahil ang Panginoon din ang gagawa ng daan o paraan kung sino ang tao ang gagamitin niya para makatulong sa iyo. Amen? Hallelujah. Yan po ang ating gagawin mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Agree po ba kayo dun mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Kaya nga sabi dito mga kapatid, marami man tayong pagsubok at problema, but the Lord fight our battles. Amen? Gaano man katake ang problema natin, pagsubok ng sa ating buhay, ang Panginoon pa rin yan ang makikipaglaban. Basta't magtiwala lang po tayo. Dahil yan ang sabi ng salita, ang banal na salita, yan ang pangako ng ating Panginoon. The Lord will fight our battles. Amen? Hallelujah. Sabi nga niyang banal na salita, kung tayo daw ay nasa Panginoon, sinong makakalaban sa atin? Amen? Diba? Saan ba yun? Sa Exodus 14:14 ba yata yun mga kapatid? Hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, yun ang ating isipin mga kapatid. Ano mga problema, pagsubok, unahin natin ang Panginoon. Dahil ang Panginoon, hallelujah, will fight our battles. Amen? Kung titingnan natin mga kapatid, ang ating mga leader, di ba? Para mga walang problema, di ba? Brother Sandy,
Pag tinignan mo, parang walang problema, pero maraming problema yan mga kapatid. Bata lang ang tignan, walang wrinkles, pero punong-puno ng problema yan. Diba? Hallelujah! Kasi siya ang sabi ng Panginoon. Diba? Hindi mawawala ang mga problema kahit sino sa atin ay may problema. Diba? Si Cecilda, diba? Parang walang financial problem. Akala mo lang yan. Siyempre, kailangan mo pa rin ng financial problem. Kaya nga nagtatrabaho ka, ibig sabihin, kailangan mo. Si Kuya Noel, diba? Tingnan mo, batang-bata, parang blooming. Pero sa totoo lang, punong-puno din ng problema yan. Yan ang sabi ng Bible. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, ganun talaga sabi, ganun talaga mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Dahil walang, hallelujah, magmamature na Christian na hindi, hallelujah, dadanas ng mga problema at kahirapan sa buhay. Amen? Hallelujah. Kahit si Jesus, di ba? Sinabi niya sa mundong ito, maraming problema. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Mababasa po natin yan sa John 16, verse 33. Nang sabi dito mga kapatid, these things I have spoken unto you, that in me ye might have peace in the world. Ye shall have tribulation, but be of good cheer. I have overcome the world. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. So, yan ang sabi ng ating Panginoon. Sa sanlibutan, maraming kapagyatian. Kahit Kristiyano ka na, posible pa rin na magkaroon tayo ng mga sakit at karamdaman. Kahit nasa Panginoon tayo. Kasi sabi ng Panginoon, hallelujah Jesus, magkakaroon po tayo ng tribulation. Maranasan po natin yan. Amen? Hallelujah. So, sabi dito, dahil sinabi na yan ni Jesus, na dito sa sanlibutan ay maraming tribulation, pero lakasan ninyo ang loob nyo na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So, malinaw mga kapatid na tayo ay daranas ng trials, kahit sino ka pa, ano mang pangalan nyo, hallelujah Jesus, di ba? Kahit sino ka pa, kahit hari, kahit presidente, di ba? Hallelujah. Kahit na maliit na tao, maliit na manggagawa, lahat po ay mararanasan natin yan. Walang, hallelujah, tao na hindi makakaranas ng pagsubok, lalong-lalo na kapag tayo ay nasa Panginoon na. Amen? Yung sabi ng Panginoon, but be of good cheer, I have overcome the world. So kung napagtagumpayan ng ating Panginoon, sigurado magtatagumpay po tayo. Bakit? Dahil ang Panginoon, ang Diyos natin. Amen? Ang Diyos na makapangyarihan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, pagkatiwala lang natin ang lahat ng mga problema natin sa ating Panginoon. Amen? Mga pagsubok na yan, hallelujah. Hallelujah. Kaya magtiwala po tayo sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, sabi nga dito, malinaw mga kapatid na tayo ay daranas ng trials. Kahit sino pa, hallelujah, ang pangalanan nyo sa Bible character. Sino ba mga Bible character ang hindi nakaranas ng pagsubok? Diba lahat? Sino ba makilala nyo na matindi mga pagsubok? Sino? Oh, si Job, matindi yun. Sino pa? Tulungan nyo ko mga kapatid. Si Joseph, is the Lord. Yan ang mga nag-aaral. Sino pa? Si Abraham, si Paul, si Peter. Sino pa? Si Daniel. Amen? Diba? Yes? Oh. Diba? Marami. Hallelujah. So, yun nga yung mga Bible, mga alagad ng Panginoon yan. Nakaranas sa pagsubok. Mas mo tayo pa kaya na ang Diyos nila ay Diyos din natin. Amen? Hallelujah. Kaya ibig sabihin mga kapatid, kung napagtagumpayan nila, magtatagumpay din po tayo. Amen mga kapatid, hallelujah. Kaya sabi nga dito mga kapatid, hallelujah, lahat sila ay nakaranas ng kahirapan at ang iba sa kanila ay namatay. So di ba ang mga apostol natin Panginoon, namatay, hallelujah Jesus, dahil sa kanilang naranasan sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? So ganun din po tayo. Buti nga sila, buti nga yan, hindi pa natin maranasan yan. Sa atin, inano lang tayo, di ba? Pinagsasalita natin ng hindi maganda, di ba? Nagkakaroon ng tao. Pero sila, anong ginawa sa kanila? Nilagari, di ba? Tapos pinahila sa kabayo, putol-putol ang katawan. Tapos ano pa si Paul, pinugutan ng ulo. Di ba? Pero si John the Beloved, hallelujah. Si John the Beloved ba yun? Namatay ba? Hindi. Namatay nga sa katandaan. Pero hallelujah Jesus. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, kung naranasan natin yung naranasan ng mga apostol, siguro baka aayaw tayo. Ito pala sa atin nga, mga sakit lang ng ngipin, diba? Sakit ng ulo, diba? Sakit ng bulsa, diba? Problema sa asawa, problema sa pamilya, diba? Nagreklamo na tayo, sakit sa pigsa, diba? Dami na nating, diba? So bakit tayo na wawalan ng, diba?
Di ba dapat lumapit tayo sa Panginoon? Di ba? Magtiwala po tayo sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. At higit sa lahat, hallelujah, kung ikaw lingkod na ng ating Panginoon, alam mo na ang dapat mong gawin. Dahil ang sabi ng Panginoon, but be of good cheer, I have overcome the world. Pangako ng Panginoon yan. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, hallelujah, pagka mga simpleng problema lang, simpleng pagsubok, hallelujah, huwag niyong ipunta doon kay kumpare o sa bar o kung saan man. Dahil hindi naman makakatulong yan. Mas lalo pang madaragdagan ang problema mo. Ilapit mo yan sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya yun po ang lingkod ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. So basahin natin sa Hebrews 11:36 hanggang 38. Sabi ko bukas. Hallelujah. Kung sabi ng Panginoon, sa kanyang mga salita, sabi dito, at ang iba ay nagkaroon ng pagsubok sa paglilibak at pagkahampas. Ito po ang mga apostol. Hallelujah ang naranasan nila. O bukod dito sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila ay pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Amen? Diba? Totoo naman, yun ang nangyari sa mga apostol ng ating Panginoon. Dahil sa kanilang pananampalataya sa ating Panginoon. Yun ang naranasan nila. Hallelujah. Ang sabi ng banal na salita. Amen? Praise the Lord. At ang sabi dito, nagsilakat at paroon pa rito na may balat ng mga tupa at kambing ng mga salat ng agpipigati tinatampalasanan. Praise God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. 38 verses. Hallelujah. 38. Oh. Praise the Lord. Sabi dito, hallelujah. Nasa mga yaon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan na mga liligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa. Hallelujah. So, ang mga taong ito ay mga righteous follower ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Pero sila po ay nag-suffer. Amen? Hallelujah. Diba? Naka-experience sila ng mga trials at pagsubok sa kanilang buhay. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, so maliwanag ang sabi ng Bible, hallelujah, na ang buhay ng tao ay maikli at punong-puno ng problema. Amen? So proven yan mga kapatid. Or pagsubok, wala sa atin ang may gusto ng trials. Sino ba may gusto ng trials sa atin? Di ba wala naman? Ayaw nga natin, galit na tayo pag may dumating na problema sa atin. Lalo-lalo pagkawas na bayaran na ng ilaw ng bahay, di ba? Pag galit na tayo, problema na naman yun. Kung saan tayo manghirap, di ba? Bayaran ng bahay, di ba? Hallelujah, Jesus. Kaya nga, sino ba naman may gusto ng problema, ng pagsubok o problema yan? Pero ang sabi ng Bible, i-enjoy lang natin yan. Count it all joy. Dahil ang Panginoon yan ang magsusolve ng problema mo. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya ang sabi dito, enjoy, hallelujah, hallelujah. Ibig sabihin dito, wala din po sa atin nag-enjoy ng trials. Kung pwede nga, gusto natin na ang buhay natin ay wala na sanang problema. Pero hindi po mangyayari yan. Kasi ang sabi ng Bible, hallelujah, ang buhay ng tao ay maikli at punong-puno ng pagsubok at problema. Amen? Hallelujah. So, dati sabi nga nila, sana kung, di ba, sabi niya, sana kung marami nung sana ako pera, sana hindi ako nagkakaproblema. Di ba? Pero nung nagkaroon ng pera, mas lalong nagkaproblema. Di ba, Kuya Noel? Kaya nga sabi ko, mas mabuti pa pala walang pera. Kasi hindi mas lalong lumaki ang problema. Di ba? Dati sabi ko, Lord, sabi ko, maliit ang sahod ko, sana Lord, dagdagan mo Lord. Kasi kulang na kulang talaga sa pagtatabi ko, sa ano, di ba? Lalo ng asawa ko, panay pindot-pindot. Di ba? So nung dumating, nalinagdagan, mas lalong nagkaproblema kasi mas lalong pindot ng pindot. Sabi ko, Lord, hallelujah. Dumami ang pinindot ko yan. Sabi ko, kaya pala, ganun tama nga ang sabi nila, na kapag may pera ka, hallelujah, mas lalong problema pag marami kang pera. Kaya sabi nga nila, makontento daw tayo kung ano meron. Amen? Kung ano yung binigay ng Panginoon, ibig sabihin, makontento tayo. Kung ayaw mo problema lalo. Amen? Praise the Lord. So, ayaw natin ng problema, hindi natin gusto ito, pero ang salita ng Diyos ay tinuturuan tayo ngayon na ang mga pagsubok sa buhay ay hindi po natin yan kaaway. Amen? Sila po ay instrumento ng ating Panginoon. They are instrument of God to teach us, to develop us para tayo ay lumakas sa tayo sa ating buhay. Amen. Amen? Hallelujah. Ang mga trials daw yan, hindi natin kaaway yan. Yan po daw ay instrumento ng ating Panginoon para tayo po ay lumakas. Hallelujah, ang ating pananampalataya
ang ating paglapit sa ating Panginoon o ating paglilingkod sa Kanya. Amen mga kapatid, hallelujah. Dahil natural lang daw yan, sabi ng Panginoon. Hallelujah, na madadaanan natin yan. Kasi ito daw ang magdidevelop sa atin at magpapalakas ang ating pananampalataya sa paglingkod sa ating Panginoon. Amen? Diba? Brother Will? Diba? Nung dumating na nangyari sa iyo yan, diba? May mga trials, diba? Anong nangyari, diba? Mas lalo kang lumakas, mas lalo kang lumago sa salita ng ating Panginoon. Kaya nabibless kami sa iyo dahil tingnan mo naman, nung nawala ka ng trabaho, mas lalo kang ginamit ng Panginoon. Diba? Hindi ka talaga, hallelujah. The Lord, diba? Mas lalo kang ginamit ng Panginoon. Pinakita ng Panginoon, hallelujah, hindi yan ang katapusan ng mundo. Well, hallelujah. Dito ka sa akin, habang wala ka pang work, habang hinihintay mo pang trabaho, ang hinihingi mong pinapanalangin mo, dito ka muna sa akin, magpagamit ka. Dito ka magtrabaho sa akin dahil alam ng Panginoon yan. At mayroon siyang ibibigay ng mas maganda pa. Amen? Antay ka lang, magtiwala ka lang sa ating Panginoon. Amen? Ganun po sa bawat isa sa atin mga kapatid. Hallelujah. Kahit sino mga kapatid, hallelujah. Magtiwala na po sa ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, sabi nga dito mga kapatid, may kasabihin, the God, or sabi nga Panginoon, sabi nga dito mga kapatid, God are more concerned our character rather than our comfort. Amen? Mas gusto ni Lord hubugin ang iyong pagkatao kaysa iyong comfort na gusto mo. Diba? So yun ang ginagawa sa atin ng Panginoon. Amen? Tayo kasi gusto natin comfort. Pero kapag inalis daw yung comfort zone natin, tayo ay nagagalit. Amen ba? Tama ba mga kapatid? Hallelujah. Aminin man natin sa hindi talagang ganun tayo kung minsan mga kapatid. No? Hallelujah. Pero tandaan mo, kapag umalis ka sa comfort zone mo, doon ka mamumold, doon ka masishape, at doon ka rin madidevelop. Amen? So kapag umalis daw tayo sa ating comfort zone, hallelujah, doon po daw tayo nadidevelop, at doon po tayo nasishape, at doon po daw namumold ang ating pagkatao. Hallelujah. Ibig sabihin, doon po tayo lumalakas sa mga pagsubok at trials na dumarating sa ating buhay. Amen mga kapatid? Hallelujah. So, hallelujah Jesus. Balik po tayo sa ating main text. Ang sabi kanina mga kapatid, ang sabi ni James, dapat daw ganito ang ating attitude pag tayo may problema. Ang sabi kanina, my brethren, count it all joy when you fall into diverse temptation. Hallelujah. Naniniwala po ba kayo na kahit may mga pagsubok tayo kailangan magalak pa rin? Kahit na iniwan ka na ng boyfriend mo, magagalak ka pa rin? Kahit na namatayan ka na ng mga loved ones mo, magagalak ka pa rin? Hallelujah. Diba, pag once na inisip mo ito, ba, ayos din to si James Kahit na tinanggal na ako sa trabaho, magagalak pa rin ako. Kahit inaaway na ako ng mga kapatid ko dito sa loob ng church, magagalak pa rin ako. Hallelujah. Diba? Kahit na pinagsalitaan ako ng hindi maganda, magagalak pa rin ako. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Diba? Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Pero ang sabi ng Panginoon, count it all joy. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Ganyan daw po ang sabi ng ating Panginoon. Hallelujah. Alam mo mga kapatid, hindi naman tayo nagre-reduce sa mga trials, kundi nagre-reduce tayo sa mga benepisyo na makukuha natin. Hallelujah. Pag nalampasan natin ang mga trials sa ating buhay, di ba napakasaya? Di ba napakasarap? Amen? Di ba? Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, promise ko sa inyo mga kapatid, hallelujah, promise sa salita nating Panginoon, kapag nalampasan mo ang mga trials na yan, sigurado na mas lalo kang magiging mature, lalo kang titibay, at lalong lalalim ang iyong paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya pag nalampasan natin yung mga problema, mga pagsubok na yan, hallelujah, hallelujah, ang sabi ng Panginoon tayo, daw ay mas lalong magiging mature, hallelujah, sa ating buhay. Amen? So, di ba? Nagmamature naman tayo, di ba? Nung dati, nung mga bago pa tayo dito, madali tayong matisod, madali tayong mag-backslide. Pero ngayon, hallelujah, kapag may mga naririnig tayo, di ba? Hallelujah, nayaan mo yan. Hallelujah, kahit all joy lang yan, sige lang. Hallelujah, sige lang. Kung ano mga naririnig nyo, kung ano mga nakikita nyo sa bawat isa dito, di ba? Normal lang yan dahil wala namang perfecto dito. Nagkakasala, nagkakamali, di ba? Because we are only a human being. Amen? Walang perfecto sa mundo. Hallelujah, Jesus. Kaya ang sabi dito, hallelujah, patuloy lang tayo. Dahil ang yan, ang mga nakikita mo, ang mga pagsubok ng mga trials na nangyayari dito sa loob dyan, magmamature po tayo bilang mga Kristiyano. Hallelujah, sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Basta trust the process. Magtiwala lang po tayo sa salita ng ating Panginoon.
Doon po tayo kumapit at focus po tayo sa ating Panginoon. Focus to Jesus, hallelujah. Habang naglilingkod tayo sa Panginoon, focus tayo. Huwag po tayo tumingin sa tao. Magpatuloy po tayo sa ating Panginoon. Dahil ang tao, hallelujah, katulad din natin yan. Tandaan natin, lahat po tayo dito sa loob ng Diyos ay mga makasalanan. Amen? Walang hindi makasalanan dito. Dahil kung, hallelujah, kung wala ka kasalanan, wala ka dito. Amen? Ito po yung hospital ng mga taong katulad ko, katulad mo, katulad natin lahat. Hospital ng mga makasalanan. Amen? Kaya nga nandito tayo para patuloy tayo nagpapabago sa ating Panginoon. Ibig sabihin, pagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon, patuloy sa pakikinig sa salita ng Panginoon, hallelujah, at doon po tayo magmamature habang tumatagal. Hallelujah. At pag may mga dumating na pagsubok, problema sa ating buhay, diba, tinatawanan na lang natin yan. Dahil alam na natin ang salita ng ating Panginoon. Nang sabi ng Panginoon, count it all joy. Amen mga kapatid? Hallelujah. Kaya ano ang dapat na ugali pag may dumating na trials? Count it all joy. Hallelujah. Alam niyo sa mundo, pag may problema, hallelujah, di ba? Pag may mga problema, dati nung wala pa ako, pag may problema ako, hallelujah, ang ginagawa ko pag nag-away kami ng aking sis, iiwanan. Nung wala pa ako sa Panginoon, iwanan ko, pupunta ako doon sa mga kasamahan ko. Di ba? Magyaya ako ng inom tayo. Para makalimutan ko ang problema na, di ba? Para makalimutan ko sa pagsamadalang asawa ko din. Madaldal eh. Di ba? Yung pala, pagkatapos ko uminom, mas lalong ka problema kasi pag uwi ko, mas lalong dadaldalan niya ko. Nung uwi ka pa, ganito ka na naman. Di ba? Hallelujah, sabi ko. Kaya pala, yung pala. Diba? Ang iba naman, ang ginagawa nila, pag may problema, pag hindi talaga nilang gusto, nagpapakamatay sila. Amen? Di ba naisipan ng iba yan? Naisip yung iba yan? Sino nagpakamatay dito? Sa problema? Wala pa naman? Ikaw sis? Oh, sis, di ba? Hallelujah, di ba? Nagpapakamatay, pero akala mo, pag namatay ka, masusolve na ang problema. Yun pala, mas lalo pang madadagdagan nun. Dahil ang iiwan mo, siyempre, magbabayad pa ang kabaong mo. Mangungutang pa. Diba? Mas lalo mamroblema. Diba? Kahit nga magpa-cremate ka ngayon, diba may bayad? Di maproblema pa yun. Diba, Nay? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hindi po yan totoo mga kapatid na pag uminom ka, pag magpakamatay ka, mawawala ang problema. Mas lalong magkakaproblema. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, no? Pero sabi ng Bible, pag may problema tayo, ay dapat mag-rejoice pa rin tayo. Kahit anong hirap, magpasalamat pa rin tayo sa ating Panginoong Diyos. Kapag tayo ay may mga problema na dumating sa ating buhay, count it all joy. Kahit may mga pagsubok at problema sa ating buhay. Amen? Sabi nga ng Acts 14:22, hallelujah Jesus, dito natin mababasa lahat na naglingkod sa ating Panginoon ay daranas ng mga tribulation. Sabi nga dito mga kapatid, hallelujah, confirming the souls of the disciples and exhorting them to continue in the faith and that we must through much tribulation. Amen? Enter into the kingdom of God. Hallelujah. Ano daw sabi mga kapatid? Hallelujah. Na pinagtibay ang mga kaluluwa ng mga alagad at inaralan sila na magsipanatili sa pananampalataya at sa pamagitan ng maraming mga kapigatian ay kinakailangan magsipasok tayo sa kaharian ng Diyos. So, hindi daw basta-basta o madali ang makapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi natin daranasin ang mga pagsubok at problema. Hallelujah. Amen? Naunawaan niyo ba mga kapatid? Hindi daw po yun kadali lang. Hallelujah. Wala daw papasok sa kaharian ng Diyos na hindi daranas sa process ng pagsubok. Bago tayo makapasok sa kaharian ng Diyos, dadaan muna tayo sa mga tribulation. Amen? Hallelujah. Parang makikita niya na daan, di ba? Naalala yung turo ng ating Pastor Jojo noong nakaraan? Di ba? May daan na highway o diba? Malawak na daan at makipot na daan. So, sa malawak na daan, walang problema. Walang mga trials o pagsubok kasi madali lang eh. Pero pag sa makipot tayo na daan mga kapatid, diba? Hirap na hirap tayo. Marami tayong dapat baguhin, marami po tayong dapat alisin. Amen? Hallelujah Jesus. Dahil nandiyan po mga pagsubok at pagtitiis at mga trials. Kasi hindi po basta-basta makapasok doon sa kaharian ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi ganun kadali lang mga kapatid. Dapat magpakabanal po tayo. Diba? Dapat alisin natin yung mga dapat, diba? Tanggalin sa ating buhay para makapasok po tayo sa makipot na daan. Amen? Hallelujah. Diba? Kumbaga saan pag nakalaban mo si Pacquiao, diba?
talagang mahirapan ka kay Pacquiao, di ba? Bugbog sarado ka. Pero pag natalo mo naman si Pacquiao, di ba? Di ba? Napakalaking di ba? Di ba? Kumbaga, so makikilala ka sa buong mundo, di ba? Hallelujah. So, ganun din daw yan, mga kapatid. Ang sabi nga dito, mga kapatid, hallelujah, na kapag once, hallelujah, di ba? Gusto natin makapasok sa karya ng kaligtasan, naranasan natin mga kapigatian, mga tribulation nito, o mga problema nito. Pero once, kapag nalampasan naman natin, work naman mga kapatid. Dahil alam naman natin ang nag-iantay. Di ba? Buhay na walang hanggan. Amen? Hallelujah. Yan po ang nag-aantay sa makipagdadaan. Amen? Hallelujah. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So, marami kang dapat baguhin sa iyong sarili at alisin sa iyong buhay kung gusto mo makapasok sa makipagdadaan. At kapag ikaw ay nagtagumpay, ang nag-aantay sa iyo ay buhay na walang hanggan mula sa ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Hallelujah. So ito naman ang sabi ni Peter. Hallelujah. Sa 1 Peter 4, 12-13. Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid ni Peter. Hallelujah. 1 Peter 4 verse 12. Beloved, think it not strange concerning the fire trials which is to try you as though some strange things happen unto you. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Sabi ng Panginoon ni Peter, ang sabi dito, dapat ganito daw ugali naman ng Kristiyano. But rejoice in as much as ye are partakers of Christ's suffering, that we, His glory, shall be revealed. Ye may be glad also with exceeding joy. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Ang sabi ni Peter, huwag na kayong magtaka o huwag na kayong magulat pa. Hallelujah! Kung may mga problema at pagsubok na dumarating sa ating buhay. Diba? Noong una pa lang sinabi na ni Jesus yan. Diba? Dito sa mundo ay may mga kapigatian, may mga tribulation, may mga problema kayong mararanasan. Lalong-lalo na kung kayo ay naglilingkod sa Kanya. Amen? Hallelujah! Kaya mga kapatid, hallelujah, dapat na magalak pa tayo sa mga trials dahil daw tayo ay kapag once, hallelujah, na kung tayo ay dumaranas sa mga trials at mga pagsubok, tayo daw ay nakikibahagi sa mga pagtitiis ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? Hallelujah, yan daw, hallelujah. Kaya daw dapat magalak pa tayo. Dahil kapag once naranasan daw natin yan, so, hallelujah, ibig sabihin, nakikibahagi din tayo sa mga pagtitiis ng ating Panginoon nung siya ay nandito sa lupa, di ba? Paano bang ginawa natin Panginoon dito, di ba? Nagtiis siya, di ba? Sinaktan siya, pinagsalitan siya ng hindi maganda, binugbog siya, di ba? Inalimura siya, pinagbintangan pa siya, hanggang siya ay pinatay. Amen? So dapat daw magalak po tayo sa mga naranasan natin yan. Dahil kapag once naranasan daw natin yan, tayo po ay nakikibahagi sa pagtitiis ng ating Panginoong Hesus Kristo. At pagkatapos niyan ay alam naman natin na umaapaw na kagalakan at ating mga naranasan. Amen? Hallelujah. Kaya magalak lang po tayo. Hallelujah. Tandaan natin ang mga tao sa ating buhay. Hallelujah. Sabi nga dito, help us to appreciate, hallelujah, yung mga salita ng ating Panginoon, yung kanyang kadakilaan ng ating Panginoon dahil sa mga pagsubok na nangyari sa ating buhay. Amen? Hallelujah. Kapag may mga pagsubok at problema, ano sabi ng Philippians 4:13? I can do all things through Christ which is strengthening me. Lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Diba? Sino ba ang ating Panginoon? Diba ang ating Panginoong Hesus Kristo? So, ba? Maliwanag. Yan ang pangako ng ating Panginoon sa Philippians 4:13. Hallelujah. Ito po ay ating malalampasan ang lahat ng mga problema, pagsubok sa pamagitan ng ating Panginoong na siyang tumutulong sa atin. Amen? Kung siya ang nagbibigay ng mga problema o problema sa ating buhay, siya din ang tutulong sa atin. Basta huwag natin kalimutan sa tumawag sa Kanya. Diba sabi nga ng Panginoon, ang lahat daw ng tumatawag sa Kanya ay hindi mapapahiya. Amen? Hallelujah. So balik po tayo ulit sa ating main text mga kapatid. Ang sabi ni James, my brethren, count it all joy. So ito na naman, count it all joy sa mga problema at pagsubok na dumarating when ye fall into diverse temptation. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, pag sinabi natin diverse, ang ibig sabihin daw ay mga variety ng mga pagsubok or iba't ibang uri klaseng pagsubok. Amen? So kung sa mga pagkain pa, may Arabic food, diba? May Japanese, may Korean, Chinese, Filipino food. Siyempre, huwag natin kalimutan. Filipino, sarap adobo.
Kuya Noel, okay ka lang Kuya Noel? Praise the Lord. Hallelujah. So, yung mga kapatid, wag niyo po akong tulugan mga kapatid ha. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Ito po yung para sa atin po mga kapatid. Tandaan natin ang sinasabi nito mga kapatid, no? Hallelujah. So, may Korean food, may Japan food, Arabic food, Chinese food, at Filipino food daw sabi dito. At sabi dito mga kapatid, naranasan daw tayo ng sari-saring problema. Anong klaseng problema? Sige nga, anong klaseng problema naranasin natin? Kaya na ba kayo? Mamaya na yan. Financial. Siyempre, kailangan talaga natin yan, di ba? Financial problem, di ba? Sino hindi na problema ng financial problem? Si Zelda lang yata eh. Pero di ba sabi niya, hindi siya nang problema. Pero hindi ako naniniwala. Siyempre, hindi siya magtatrabaho kung hindi siya nang problema sa financial problem. Amen? Ano pa mga kapatid? Problema sa physical? Di ba? Sa ating, di ba? Katawan. Di ba? Anong mga problema sa ating katawan? Problema ko mukha ko eh. Praise the Lord. Hallelujah. Ano pa? Praise the Lord. Kaya ngayon ang problema ko ngayon. Hindi ko na talaga kung paano kaya ito sabi ko. Wala nang babaguhin dito. Praise the Lord. Ano pa ang mga problema ng mga kapatid? Tulungan niyo ako mga kapatid. Problema sa pamilya, problema sa kaibigan, problema sa loob ng church, o betrayal ng kaibigan. Ano pa? Lahat po daw yan maranasan natin. Heartbreak. Kasi pa na ba ng heartbreak? Praise the Lord. Joseph. Huwag naman ganyan, Joseph. Hallelujah. Ba? Ano pa mga kapatid? Hallelujah. Hallelujah. Problema sa trabaho, di ba? Problema sa mga amo, di ba? O, sabi nga dito, problema walang trabaho, sabi ba Joel? Pero sabi nga dito, di ba? Problema sa mukha. Hallelujah. O, problema sa mukha, di ba? Mahirap na talaga yan. Wala talagang pagbabago yan. Amen? Hallelujah. Di ba may kasabihan nga dito mga kapatid, sabi nga nila, pag pinaproblema mo yung mukha mo, sabi dito, how can you solve the problem if the problem is your face? Praise the Lord. Di ba? Ano tama talaga, di ba? Paano mo talaga masusolve ang problema? Sa iyong mukha kung ang mukha mo ang problema. Praise the Lord. Amen? Hallelujah. Praise God. So yun daw po mga kapatid ang mga variety na maranasan natin. Iba't uri ng problema. Pa? Heartbreak, problema sa asawa. Siyempre sila hindi naman problema sa asawa. Darating yan, praise the Lord. Darating yan kasi sabi ng Panginoon kanina, daranasan mo yan, ang mga tribulation, diba? Kapigatian, mga pagsubok at problema. Salamat ka wala si Nanay Marita dito. Huwag mong sabihin na wala ka asawa. Oh, Joseph, malapit na. Sa kaya kasal nyo? Invited ba kami lahat? Invited kami lahat? Okay. Sa Lord, huwag kang ganyan. Praise God. Depende daw. Huwag kang ganyan. Invite yourself. Oh. Praise the Lord. Sila lagi sa sobre, aba. Aba, marunong na rin. Parang simatan ka na rin ha. Praise the Lord. Praise God. So yun yung mga kapatid, no? Dahil na po ang mga betrayal ng kaibigan. Diba? Yung sa problema talaga yan. Diba? Hallelujah. Kaya, minsan, sabi nga nila, tumutulong ka na, ikaw nang gumagawa ng mabuti, ikaw pa rin ang ginagawang masama. Hallelujah. Kaya kung minsan yung pastor natin, naawa na talaga ako eh. Kahit na ganun na talaga, di ba? Napaka-humble ng ating pastor. Pero tingnan mo naman, siya pa rin ang minsan ang lumalabas na mali. Di ba? Ginawa mo ng lahat sa kanya, sa kaibigan mo na yun. Nung una pa lang, tinulungan mo na. Tapos sa pangalawa, pero masama. Minsan, hallelujah, yung pastor pa rin natin ang, hallelujah, ang nasisisi. Pero salamat pa rin tayo dahil ang pastor natin napaka-humble pa rin. Dahil ang sabi ng Panginoon, hallelujah, habang ginaganyan daw siya, ang sabi niya, inilapit niya lalo sa Panginoon. Amen? Ganun po tayo kapag basta ginaganyan tayo, ilapit natin sa Panginoon. Hallelujah. At ang Panginoon ang bahala dyan. Amen? Hallelujah. Ang sabi nga nun, ang paborito mo sister, kapag once na inano ka ng mga tao na ginagawa ka ng masama, ibigay mo sa Panginoon at ang Panginoon ang makikipag laban. Ano ang verse nun? Diba? Meron yung verse na yun eh. Sebulus ba yun? Na sinasabi dun na hayaan mo. Diba? Ang Panginoon ang maghihiganti. Diba? Basta Lord. Alam mo ba yun? O, the vengeance of mine, sabi nga ng Panginoon. Said the Lord. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Kung daranas po tayo sa mga problema nito mga kapatid, hallelujah. Sabi ng Panginoon, hallelujah. Ito po daw ay, hallelujah. Hallelujah. Ito
ito po daw ay makakapagbigay sa atin ng magandang benefits. Hallelujah. At ito po ay magiging hallelujah. Sabi dito, daranas daw tayo ng diverse temptation or diverse problem. Pero meron daw itong purpose, meron daw itong magandang purpose at benefits sa atin. Hallelujah. So, totoo nga na may benefits, hallelujah, ang mga trials na nangyari sa ating buhay. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Yan ang sabi dito sa James 1:3. Hallelujah. Knowing this, that the trying of your faith work patience. Hallelujah. Yamang nalalaman na ang pagsubok na iyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. So, sino dito ang may gustong patience? Gusto niyo ba ng patience? Magkaroon ng patience? Hallelujah. Bakit sinabi niya dapat may patience ka? Kasi daranas ka daw ng maraming trials. At kapag nakaranas ka ng maraming trials, hallelujah, Kuya Noel, ikaw daw ay, hallelujah, lalakas. O kaya huwag ka nang magtaka, hallelujah. Diba? At pag dumating ang mga trials sa buhay mo, diba? Diba? Kumagasang tatawanan mo na lang. Diba? Dahil siyempre, may patience ka na. O bibig sabihin, maranasan mo na ang mga iba't ibang uri ng problema. Hallelujah. Kaya pag once may dumating na mga maliit na problema na lang, tinatawanan na lang natin. Amen? Hallelujah. Kaya magtataka ang mga tao sa iyo, kahit na may problema ka, parang wala lang sa iyo. Hindi nila alam na marami palang problema ang naranasan mo. Amen? Diba? So mga, diba? Sa atin, talaga siguro, sino naman ang nibugbog natin dito ng problema? At ay po ay bugbog sa problema. Pero tayo po ay kumbaga sa talagang subok na o matured na sa mga pagsubok at problema na dumating sa ating buhay. Kaya pag once yung mga maliliit na lang na problema ang dumating sa atin, tinatawanan na lang natin yan. Eh, maliit lang yan eh. Diba? Kaya ngayon, ang tao magtataka sa iyo, talaga naman si Brad Will, nakakatibay. Kahit hindi pa, wala pang trabaho, pero tingnan mo na natin, di pa rin sa Panginoon. Anong meron sa iyo? Yung isa na sabi ni Brad Will, I can do all things. At nandyan ang aking, di ba? Asawa na sumusuporta sa akin. Amen? Di ba? Hallelujah. Dahil sa Panginoon, kaya bakit tayo tumitibay sa mga problema pagsubok? Dahil siya ang tumutulong sa atin. Kaya payo ko sa inyo ng may mga asawa at sa bawat isa, hallelujah, hallelujah, magtulungan po tayo. Kapag may problema kapatid natin, tulungan natin. I-lift up natin, huwag natin i-down. Diba? Sa mga mag-asawa din, hallelujah, kapag nakita mo na ngayon ang asawa mo, tulungan mo. At balik po kayo sa salita ng Panginoon. Dahil ang salita ng Panginoon ang magbibigay sa inyo ng kapayapaan. At, hallelujah, yan ang magtutulong sa inyo sa mga problema pagsubok na dumating sa iyong buhay. Amen? Hallelujah. Kaya yan ang sabi ko nga na sa bawat pagsubok at problema na dumating sa ating buhay, lumapit po tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. So, mga kapatid dito, sabi dito, dyan tayo natututo, dyan tayo tumitibay, at dyan nagiging tunay ang ating paglilingkod sa ating Panginoon sa mga problema, tribulation, at pagsubok na dumarating sa ating buhay. Amen? Parang ginto na sinusunog sa apoy, kapag inilagay mo ang ginto, sa apoy ay lalong kumikinang, di ba? At lalo tayong ng problema, diba? Lalo tayong, di ba, lumalakas. Lalo tayong tumitibay, lalo tayong nagiging matured. Hallelujah, Jesus. At lumalakas ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya kung may problema ka ngayon, kapatid, hallelujah, hallelujah, na ang pagsubok ay part yan ng ating spiritual growth. So, dyan daw lalakas ang ating spiritual growth sa mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. Amen, mga kapatid? Hallelujah. Dahil dyan, kayo lalago at titibay sa mga trials na dumarating sa iyong buhay. Sabi nga dito sa James, hallelujah, Paul, hallelujah, but let patience have her perfect work, that ye may be perfect and enter wanting nothing. At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa upang kayo maging sakdal at ganap na walang anumang kakulangan. Alam niyo ba kung anong ibig sabihin ng perfect? Hallelujah, ang perfect daw na sinasabi yung hindi ka nagkakasala. Hindi naman nagkakamali, hindi ka nagkakamali, at alam naman natin na walang perfect dito sa mundo. Ang ibig sabihin, mga kapatid, but the word perfect sa Bible, ang ibig sabihin ay magiging matured po tayo. Amen? Ano daw ang didevelop ng trials sa ating buhay? Maturity. Hindi tayo magmamatured kung walang
trials sa ating buhay. So proven talaga mga kapatid na hindi po tayo magmamature kung walang trials sa ating buhay. Amen. Kaya pasalamatan nyo ang mga problema at pagsubok na yan na dumarating sa ating buhay. Amen. Di ba, Nay? Di ba, nung dumating ka dito, Nay, di ba, maraming mga pagsubok, di ba? Nung naglingkod ka sa Panginoon, pero nung nanapasan mo, Nay, di ba? Napakasarap, di ba? So, proven daw yan, Nay. So, okay lang daw yan, Nay, kasi talagang maranasan naman natin yan. Hallelujah. Na magkakaroon po tayo ng pagsubok at doon po daw tayo magmamature. Amen? Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya kung meron tayong mga problema, yakapin lang natin ang ating mga problema. Amen? Count it all joy, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ang sabi nga dito, mga kapatid, hallelujah, dahil doon po daw tayo magiging mature. Hallelujah. Pero nga isang kwento, mga kapatid, no, na isang pastor, no, nagturo, na sinabi niya, hallelujah, sabi niya, yakapin mo ang iyong problema. Kaya nung umuwi ang mga members, pagdating sa kanila, iniyakap-iyakan ng mga asawa. Praise the Lord. Asawa? Opo. Maraming asawa? Kaya nga nagtataka ang aking asawa eh. Tuwing nga nung pagkita siniyakap ko siya eh. Kasi alam na. Wala ang ibig sabihin nun. Diba? Basta pag-uwi daw, sabi ng pastor, sabi nagtataka daw ng mga asawa, ayun, sweet mo naman. Bakit ganyan ka ngayon na parang himala? Parang hindi ako makapaniwala. Hindi, kasi sabi daw ng pastor namin, hallelujah, yakapin daw ang mga problema. Kaya yes ka, di ba? Hallelujah. Ano lang yan mga kapatid, no? Yun sabi ng pastor, no? So, dun nga mga kapatid, dyan tayo mga kapatid, magmamature sa mga trials. Ang goal ng trials ay hindi para mabackslide ka, hindi para wasakin ka, hindi para sirain ka. Ang goal ng trials ay instrumento yan ng ating Panginoon para maging mature ka. Amen? So, ang kwento sa buhay ni Job, maraming trials at tribulation ang dumating sa kanya. Amen? Di ba? Kung naalala si Job, di ba? Napakatindi ang dumating sa kanya. Namatayan siya, ang kanyang mga anak, nawala kanyang mga ari-arian. Ano pa? Ano pa? Nagkasakit siya. Di ba? Ano pa? Ang matindi, ano pa? May isa pang matinding ginawa sa kanya. Yung asawa na namang problema. Di ba? Anong ginawa ng asawa niya? Diba, sinabihan na siya, oh, bakit hindi ka pa? Diba? Bakit hindi pa itakwil ang Panginoon mo? Diba? Dahil sa nangyari sa iyo. Talagang mga asawa talaga kung minsan, no? Praise the Lord. Ay, praise the Lord! So, siyempre, ganyan tayo, mga Kristiyano, diba? Kasi alam na natin ang katotohanan. Hallelujah, diba? Kaya kasabi ko, magtulungan tayo pag may mga problema pagsubok. Pag nakikita natin ang asawa na down, huwag nating iwanan yan. At lalo nating ilapit sa Panginoon. Kahit anong mangyari, hugutin natin ating asawa, dalhin natin sa loob ng bahay Panamban. Dahil dito magkakaroon ng kapayapaan. Amen, di ba? Dito lang tayo magkakaroon ng kapayapaan eh. Sa labas, wala po tayong kapayapaan. Akala nyo lang yun. Sa labas, puro po problema ang matatanggap natin. Problema, di ba? Akala mo, tuwang-tuwa ka. Party-party ka dun. Eh kung nahuli ka, di ba problema? Di ba? Punta ka dun sa inuman. Diba? Akala mo, solve na ang problema. Pagising mo, nagkautang ka pa. Wala ka pang bayad sa inom, di ba? Hallelujah, nagkasala ka pa lalo sa Panginoon. Di ba? Kaya nga mga kapatid, pag may problema tayo, dapat natin sa Panginoon yan. Huwag po sa tao, huwag po tayo mag-rely sa tao, di ba? Hallelujah. Huwag kang tumawag dun sa tao. Dito ka lumapit sa loob ng bahay Panamban. Lumuhod ka dito, tumawag ka sa Panginoon, at ang Panginoon ang tutulong sa iyo. Amen? Hallelujah! Praise the Lord. Yan ang dapat sa ating mga Kristiyano. Amen? Hallelujah! Kaya sabi nga dito na, di ba? Dumating ang time na yun, si Job talagang walang-wala na. Pero ano sabi ng Panginoon ni Job? Hallelujah! Sabi niya, hallelujah, nawala ang lahat sa kanya, nawala ang kanyang mga anak, nawala ang kanyang mga ari-arian, hanggang sa pati na rin ang asawa niya. Pero sabi ng Panginoon ni Job, sabi niya, nung nawala ang mga ari-arian, sabi niya, ang kanyang mga anak, sabi niya, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang kukuha. Blessed be the name of the Lord. Diba? Dapat ganun tayo. Amen? Hallelujah. Job 1:21 ang sabi, yamang nalaman na, praise the Lord, labas ko sis. Hallelujah. Magandang ano yan mga verse ang binigay ni Job. Diba? Doon napatunayan kung hanggang saan ang pananampalataya ni Job sa ating Panginoon. Diba? Kung kayo maranasan nyo, diba napakahirap yun? Mawala ang 10 mong anak. Diba? Mawala yung mga ari-arian mo. Dahil alam naman natin na si Job sa lugar ng Uz, siya ang isa sa pinaka mayaman.
Di ba? Siya ang pinakamaraming tupa, baka, kambing. Di ba? Ang kanyang mga arian ay sa dami. Hanggang sa sinubok siya. Hallelujah, ng kaaway. Di ba? At alam naman natin kung sinong kaaway natin. Di ba, si Satanas? Kaya mga kapatid, hallelujah, tandaan nyo ang kaaway natin, hindi yung mga kapatid natin. Ang kaaway natin sinong kaaway natin? Si Satanas. Yan po ang gumagawa ng problema sa atin. Hallelujah. Kaya, hallelujah, kaya ang nangyari kay Job, hallelujah, dahil sa kanyang pananampalataya at sa kanyang kalakasan, di ba? Malakas ang pananampalataya ni Job, hindi natinag. Dahil ang sabi ng Job, kahit na wala man yan, alam ko, Panginoon, na ikaw ang nagbigay, ikaw pa rin ang kukuha. At higit sa lahat, ang sabi ni Panginoon ni Job, blessed be the name of the Lord. Ba? Palakpak sa Panginoon, mga kapatid. Dapat ganun tayo. Hallelujah. Naalala ko nga nung si Sister Ten, di ba? Nandito na kami, nanganak na buntis siya, nawala. Sa Gilis na, wala ang munang baby namin. Pangalawa, nandito naman kami, malapit na kami. Nawala ulit ang aming baby, di ba? So sabi ni Sister, parang wala kayang pakialam. Diba? Siya nalulungkot, nagbumukmuk. Sabi, bakit ganyan ka? Parang baliwala lang sa'yo na nangyari sa ating anak na yan. Dalawang bisis na ako nahulugan, parang wala pa rin sa'yo. Hindi niya alam na nagbabasa ako ng salita ng Panginoon at nabasa ko yan. Nang sabi ng Panginoon, ikaw ang kumuha, ikaw ang nagbigay, ikaw rin ang kukuha. Blessed be the name of the Lord. Diba? Doon ang anak tayo nagtataka sa akin. Sabi ko, hindi. Sabi ko, basahin mo ang salita ng Panginoon at yan ang magbibigay sa iyo at magpapaliwan at magbibigay ng kapayapaan. So doon ako nabigyan ng kapayapaan. Dahil kung wala po ako sa Panginoon, siguro magwala-wala lang, baka awahin ko talaga. Awahin ko talaga siya. Kasi ganyan ang ko eh. Siyempre, sino ba naman makakatanggap na mawala yung anak mo? So how much more si Job? Diba? 10 yun. Pero tingnan nyo naman, praise the Lord. Diba? Na-fail kami sa una, sa pangalawa, sa pangatlo, praise the Lord, dumating ang aming bibingatan. Kaya, blessed be the name of the Lord. Diba? Hallelujah, po, dapat ganun po tayo. Hallelujah, dahil ang sabi nga ng Panginoon sa Psalms, Hallelujah 46 verse 1, God is our refuge and strength and ever-present help in trouble. Diba? Ang Panginoon ang ating kalakasan at ang Panginoon din ang tutulusalin sa oras ng mga problema at pagsubok. Basta tumawag lang po tayo, magtiwala lang po tayo sa Kanya, manatili po tayo sa Kanyang salita at sumampalataya po tayo na ang ating Panginoon ay ang Diyos na makapangyarihan. Trust to the Lord, ang sabi nga ng Hallelujah Proverbs, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding, and all your ways submit to Him and He will make your path safe. Amen. Amen? Ganun po ba tayo? Diba? Brother Will, ganun ba tayo? Praise the Lord. Hallelujah. Diba palakpak sa ating kapatid na Brother Will? Hallelujah. Diba kahit na ganyan nangyari sa kanya, patuloy pa rin siya nagsisilbi sa ating Panginoon. Patuloy pa rin siya naglilingkod sa ating Panginoon. Kahit sino sa ating ganun dapat ang ating gawin, mga kapatid. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Sabi nga ni Sister Tintin noon, Sister Tintin, ang paboritong verse mo nung nakaraan, huwag daw tayo magtiwala sa tao, kundi magtiwala tayo sa Panginoon. Diba? Saan yung mga kapatid? Oh, praise the Lord. Diba? Hallelujah. Yan po ang ating gagawin, mga kapatid. Sa Panginoon po tayo magtiwala. Amen? Ano ang ating gagawin pag mayroong trials? Hallelujah. Count it all joy. Hallelujah. Palakpak muli sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo, mga kapatid, normal lang na may pagsubok tayo sa buhay. Pero alam niyo na ang madalas natin itinatawag kay Lord ay, bakit ako, Lord? Diba? Pag may mga problema, Lord, bakit ako na naman? Ako na naman nakikita mo. Bakit hindi si Joseph na nabigyan ng problema, Lord? Diba? Ba't ako? So, diba? Nagiging panikit tuloy si Lord. Dahil sa nagiging panikit tuloy tayo. Kung na lang, ba't ako? Diba? Bakit hindi na si Kuya Noel? Subukan mo naman Lord bigyan ng problema. Bakit ako na nakikita mo? Diba? Why, Lord? Diba? Lagi tayong ganun, diba? Pag may dumating pa, diba? Aminin mo yun, hindi. Diba, Ate Josen? Lord, ayun ka na naman. Ako na naman nakita mo, Lord eh. Diba? Praise the Lord. Diba? Diba? So, bakit daw tayo ganun? Ay, Lord, why, Lord? Hallelujah. Diba? Sa dami naman dito sa FOGC, ako pa talagang binagsakan mo ng problema, Lord. Buti pa si Brad Melvin, pasimple. Pasimple lang yung kumpare ko. May problema ka ba, pre? Wala. Praise the Lord. So, diba? Yan ang lagi natin tayo sa Panginoon. Lord, bakit na naman ako? Bakit na naman... Diba? Bakit na naman dumating sa buhay ko to, Lord?
Kahit mo naman ako binigyan ng problema, ba't ako? Kaya nagiging panikit na tayo. Ba't ako? Sabi nga, naalala ko sabi ni Brother Sandy natin yan eh. Nating leader Sandy nung nagturo siya dito. Ba't ako? Diba? Nagiging panikit. Kaya ang sabi nga dito mga kapatid, hallelujah, huwag mo daw tanungin si Lord. Why me? Ang itanong mo daw kay Lord, what are you teaching me, Lord? Diba? Huwag mo tanong, Lord, bakit ako? Ang tanongin mo si Lord, bakit Lord? Ano bang gusto mo? Ano bang itinuturo mo sa akin? Ano bang dapat ipagawa mo sa akin? Oh, di ba? Ano bang nais mo, Lord, na gawin ko para anong mga problema at pagsubok na ito dumating sa aking buhay? Bakit may dumating? Di ba? Yun daw dapat ang tanong. Hindi yung, bakit ako, Lord? Bakit na naman? Ano na naman yan, Lord? Wala naman ako ginagawa. Nagsisimba naman ako sa iyo. Naglilingkod naman ako. Di ba? Nagpupuri naman ako. Di ba? Si Joseph na lang, Lord, bigyan mo. Di ba? Di ba, Nay? Diba? Sino ba may gusto ng problema? Di ba wala? Di ba lagi yan na lagi natin ginagawa? Di ba, Sistine? Di ba? No, Lord, kahit na naman problema na sa enrollment ng mga anak ko. Bakit naman, Lord, why? Wala pang sahod. Di ba? Lagi na lang ganun tayo, Diyos, pero wag daw natin tanong yan. Hallelujah, wag daw why me. Kundi ang itanong natin sa Panginoon, what are you teaching me, Lord? Di ba? Ano ang itinuturo mo sa akin, Lord, at kung bakit ko ito naranasan? Dahil ang sabi ng Romans 8:28, ito pala, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Amen? So marami po daw tayong katanungan sa Diyos kapag marami tayong problema. Why, Lord? Bakit nangyari ito? Hallelujah. Pero after a few years, di ba? Masasabi mo, kaya pala. Kaya pala, ganoon ang nangyari. Diba? Kaya pala, na tinanggal ni Lord ang boyfriend kong pangit noon. Diba? Diba? Kaya pala mas papalitan niya ng gwapo, matangkad, tall dark lang muna, huwag muna handsome. Kasi pag tall dark lang, handsome daw, si Satanas daw yun. Kaya pwede naman niya handsome and tall lang muna. Wala na muna dark. Amen? Kaya hindi lang pwede magsama yung tall, dark, and handsome kasi si Satanas daw yan. Amen? Yan ang naalala ko sabi ng pastor natin, Vicente Osorio. Pastor! Praise the Lord. Hallelujah. Dito po ang mga anak mo, Pastor. Hallelujah. Salamat, Pastor. Hallelujah. Ingat po kayo dyan. Si Pastor, hindi naman tall eh. Handsome dark lang. Kasi hindi siya ka-tall, di ba? Praise the Lord. Ako, handsome talaga ako. Praise the Lord. Praise the Lord. Diba? Praise the Lord. So yun nga daw mga kapatid, no? Hallelujah, Jesus. Kung hindi ko naranasan na, di ba? Naranasan yung mga kapatid, hallelujah. Kung hindi ko naranasan yung COVID na yun mga kapatid, hallelujah. Alam niyo ba mga kapatid? Siguro wala po ako dito sa inyo, di ba? So siguro alam niyo na rin ang buhay ko, ang aking sister and wife, di ba? Nung na-COVID ako mga kapatid, hallelujah. Doon ko nakilala ang ating Panginoon. Hallelujah. Kaya doon po din ako nagiging Kristiyano. Dahil sa tagal ni Pastor, nakilala ko, hallelujah, hindi niya po basta-basta madala sa ating Panginoon. Dahil alam ko, kilala ko rin si Pastor natin kung gaano din kasama. Hallelujah. Kasi magkasama kami. Yes, mga kapatid, hallelujah. Dito kami po sa Jeddah na kapatid, hallelujah. Puro kasama ng ginagawa namin ni Pastor. Hindi puro kalokohan, kasamaan. May kabutihan naman, pero buti lang. Siyempre kasi puro kasamaan, di ba? Puro inom, puro drugs. Puro babae, wala. Lalaki lang. Kasi hindi kami sa babae, Pastor, sa lalaki kami. Kaya nagugulat si Inday Mas eh. Bakit dalawa lang sila lagi sa kwarto namin? Pag umalis si Inday, sabi niya, bakit dalawa lang sila, hindi niya alam. Nakukuha kami ng baraha, maglalaro kami, Pastor, tungkit kami dalawa, kami lang, 1 real kami, hindi niya alam pala, pag alis na, may gagawin din kami, Pastor, sulo-sulo kami. So yun po, hallelujah, salamat sa Panginoon, hallelujah, dahil kung hindi po ako na-COVID, wala po ako ngayon dito sa inyong harapan. Kaya salamat sa kabutihan ng ating Panginoon, at salamat din na si Pastor ang naging daan upang ako po ay may lapit sa ating Panginoon. So kaya din po ang bawat isa po sa atin. Diba? Akala ko noon, nung nagka-COVID ako, wala na akong pag-asa, mamamatay na po ako. Kawawa ang mga anak ko. Dahil sana hindi ko kayo nakita. Diba? So maraming problema at trials ang dumating sa akin. Hanggang sa lumabas ako ng ospital, hindi ako nakakatulog. Sabi ko, wala na talaga, mamatay na talaga ako. Hindi ko nakayanan. Sabi ko, nung nagda-drugs ako, kahit hindi nakakatulog, okay lang eh. Kasi may pasundot ka pa eh. Pero yun, nung na-hospital ako, nung lumabas ako ng bahay pa ng bahay, talagang hindi. Siguro, ng hospital,
Siguro 9 days na hindi ako nakakatulog. Kahit sabi ng asawa ko, wala na. Masira na ng ulo ng asawa. Kasi talagang inaaway ko siya eh. Ang ginagawa ko pag hindi nakatulog, lahat, loob ng bahay, binabaliktad ko yan. Kama, kung saan ako matulog, ayaw kong patayin ng ilaw kasi natatakot ako. Kasi baka sabi ko, hindi ako magising. Tapos ang gagawin ko, babaliktarin ko naman, ililipat ko naman. Ganun ang talagang pagsubok na naranasan ko na talaga, wala talaga akong palasan. Tapos siya papasok sa trabaho, paglabas, pagbalik niya, ganun pa rin. Yung mga kama na yan, baliktad yan, lahat. Kahit ikaw, alam mo yun? Alam mo ba yun? Wala kang kuses kay kuya mo. Sa Lord. Hindi tayong prince, maldita ka nun, no? Sa Lord. So, yun po ang nangyari mga kapatid, hallelujah, hanggang sa naisipan ko ang ating pastor. Tinawagan ko. Ginamit siya ng Panginoon para tawagan ko ang aking pastor. At 9 days, tumawag ako visit ako sa ating pastor. Sabi ko, Pastor, kumusta? Ganun sana na ipag-pray ko. Kasi before pa naman, sinasabi na ako ni pastor na magsimba ka. Siguro yun talaga yung pinalo talaga ako ng Panginoon yung time na yun na COVID yun. Kasi hindi ako maniwala na magkakaroon po ako ng COVID. Sa lakas ko, nagbabasketball ako, tapos talagang ano ako sa katawan ko. Talagang wala, sigarilyo tinigil ko, inom tinigil ko. Pero talagang yun talaga ang purpose ng Panginoon para makilala ko siya. Amen? At para makilala ko ang tunay na Diyos. Kaya yung time na yun, nung pinisit ko si Pastor, pinag-pray ako ni Pastor, talagang napaka-prayer talaga. Ang prayer talaga makapangyarihan talaga. Nung pinag-pray ako ni Pastor noon, after 9 days, nang papasok yung 10 days, nakatulog po ako. Nakatulog po ako ng mga 10 minutes, 5 minutes, 15 minutes. Oo, doon ko na talagang na-proven talaga ang panalangin. Hallelujah. No, doon talaga ako naramdaman. Nung nakatulog ako na yun, nagugulat na ako, nakatulog na pala ako. Tapos doon na unti-unti na nagbabago. Hallelujah, ang aking pagtulog, nakatulog na ako ng kalahating oras, nakatulog ako ng 1 oras, hanggang sa nakita ko na bumalik na rin ang kanyang mukha na talagang niya rin. Talagang hindi din siya, malaking problema din na hindi ako nakakatulog. Kahit sa trabaho, titawagan ko eh. Uwi ka na dito, hindi ako nakakatulog. Pero nung dumating ang time, pinag-pray ako ng pastor sa ating Panginoon, inilapit niya ako, nakatulog ako mga kapatid. Kaya prayer is the key. Diba? Makapangyarihan ang panalangin. Amen? Kaya huwag po natin kalimutan manalangin sa ating Panginoon. Anong problema, pagsubok ang dumating sa ating buhay, manalangin po tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya yun mga kapatid, kaya nandito po ako ngayon sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Nang dahil sa pagsubok ang problema na yan. Dahil kung wala yun, hindi talaga ako makita dito. Ayaw na ayaw ko talaga. Kahit ganito, ayaw na ayaw ko nito dati. Pero praise the Lord, dahil sa kabutihan ng ating Panginoon. Kaya palakpak sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So, that strategy became the turning point. Kaya natin natagpuan ang biyaya ng ating Panginoon. Hallelujah. Ang trahedya ay naging turning point, kaya tayo ay nakilala sa Diyos. Nakakilala sa ating Diyos. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. So ngayon, maaaring mayroon tayong problema na hindi natin alam kung ano ang sagot. Basta kapit lang sa ating Panginoon. Amen? Wala naman po tayong ibang kakapitan. Huwag po tayong kumapit sa patalim dahil masugatan tayo. Amen? Sinanay na totoo pag sinabi kong kapit sa patalim, alam ko sa iyo sumunay. Sa Mumbai yan. Sa Mumbai ba yun ay? Di ba? Halila, huwag po daw tayo. Doon tayo po lumapit sa ating Panginoon. Hallelujah. Doon po tayo kumapit sa salita ng ating Panginoon. Doon po tayo kumapit sa kanyang mga pangako. Amen? Hallelujah. Because the Bible says everything works for good. Hindi sinabi ng Bible na everything will be good, but it will be for your good. Para sa iyong ikakabuti, hindi sinabi lahat ng bagay ay mabuti, kundi lahat ng bagay na nangyari sa iyo ay para sa ikabubuti mo. Amen? So galit na galit ka dahil hindi ka natanggap sa trabaho na in-applyan mo. Hallelujah. Pero hallelujah, hindi mo alam, hallelujah, Jesus. Diba? Na si Lord pala meron inahanda sa iyo. Amen? Diba? Hallelujah. Pero sabi, Lord, nagdadasal naman ako. Nagpapagamit naman ako sa iyo. Bakit ganun pa rin ang nangyayari? Bakit hindi pa rin nasasagot ang aking mga panalangin? Bakit hanggang ngayon hindi pa rin ako tinanggap sa trabaho na in-applyan ko? Pero hindi mo alam na meron palang hinanda ang Panginoon na mas maganda pa sa iyo. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, magtiwala lang po tayo sa Panginoon. Hallelujah.
Di ba? Hallelujah. Dahil ang sabi nga dito mga kapatid, hallelujah, na ang mga pagsubok at problema na yan dumating sa buhay mo, hindi yan para ibagsak ka o hindi para isirain ka, kundi para lumakas ka at hallelujah, mas lalong tumibay ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Di ba? Kaya nakakaranas po tayo lahat yan. Amen? Yan ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah 29:11, "For I know the thoughts that I think toward you, said the Lord, thought of peace and not of evil, to give you an expected end." Diba? Ang Panginoon ang nakakaalam. Hallelujah. Hindi natin pwedeng pangunahan ng Panginoon. Diba? Sa mga problema, pagsubok na, kung hindi pa tayo natanggap, matantay ka. Diba? Wait mo dahil ang Panginoon ang nakakaalam yan. Hallelujah. Ibibigyan kanya ng mas maganda pa dyan. Amen? Basta magtiwala ka lang sa sinasabi ng Panginoon. Hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. Amen? Hallelujah. So, mabuti ang Diyos. Hallelujah. So, akala mo, hallelujah, pain yun ang nangyari sa iyo. Akala mo itinakwil ka na ni Lord. Hindi mo alam na yun pala ay pinupuntahan ka lang ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Amen? Hallelujah. Akala mo rejection, yun pala ay protection. So, ang gusto ni Lord sa bawat trials na dumating sa ating buhay, count it all joy. Dahil ito ay para sa ating ikakabuti. Hallelujah. So, tandaan natin, walang process na madali. Lahat ng process ay mahirap, pero pag nalagpasan natin ito ay ang sarap sa piling. Amen, di ba? Hallelujah. Lahat ng problema, lahat ng pagsubok, hallelujah, sa ating paglakad sa mundong ito ay hindi madali, mga kapatid. Kahit na sa pagpasok natin sa karya natin, Panginoon, ay hindi din po madali. May process yan, di ba? Hallelujah. Maraming pagsubok, problema, may tribulation. Ganun talaga ang mga lingkod ng ating Panginoon. Kung gusto natin makapasok sa karya ng ating Panginoon, daranasin natin to. Amen? Hallelujah. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Tandaan natin, hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid, encourage ko po sa bawat isa, sa mga kapatid, to remind you sa bawat trials ay, hallelujah, ay sabi dito, sa bawat trials ay for our refining, for our development, at para mas lalong lumakas ang ating pananampalataya. Pag may trials sa buhay, sabi dito, don't waste your trials. Learn from your trials. Amen? Hallelujah. So mga kapatid, hallelujah, dito na po tayo nagtatapos. At itong maganda mga kapatid, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, count it all joy pag may mga trials. Dahil sabi ng Philippians 4 verse 4, rejoice in the Lord always. And again, I say, rejoice. Magagalak kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, magagalak kayo. Amen? So, hallelujah, magalak po tayo sa mga problema, pagsubok na yan. Then ang Panginoon pa rin yan ang mag-provide at tutulong sa atin. Hallelujah, para ito po ay ating malampasan. Dahil sabi ng Panginoon, di ba? Kalak ni Diyos lang. Ano ka lang? Count it all joy lang sa mga problema na yan. Dahil talagang yan naman ang sabi ng Panginoon. Noon pa yan, hallelujah, na may mga pagsubok na talaga tayong maranasan. Kaya wag na po tayo magtaka mga kapatid sa mga pagsubok at kahirapan na dumarating sa ating buhay. Habang tayo po'y nabubuhay, patuloy pa rin yan ang mga pagsubok at problema. Hallelujah, na dumating sa atin. Amen? Hallelujah. Kapag wala kang pagsubok at problema, EI ka. Amen? Diba? Robot ka. Diba? Hallelujah. Sa Lord. Sabi nga kanina, bata, matanda, may problema. Dalaga, binata, may problema. Walang asawa, problema. Nung nagkaasawa, mas lalong problema. Diba? Hallelujah. Ano talaga yan mga kapatid, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Pero ito naman ang maganda, sabi ng Panginoon. Hallelujah. Sa mga problema pagsubok, dumating sa ating buhay, magtiis po tayo, manatili po tayo sa ating Panginoon, manampalataya po tayo sa kanyang pangalan, at ito ang ating matatanggap. At ito po ang ating conclusion mga kapatid, nang sabi dito sa James, hallelujah, blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which is the Lord hath promised to them that love Him. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Buksan mo sa Tagalog sis, hallelujah. Ang sabi mga kapatid, hallelujah. Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso sa pagkasubok sa kanya. Siya ay tatanggap ng utong ng buhay na pinangako ng ating Panginoon sa mga nagsisibig sa kanya. So, your labor is not in vain. Hallelujah.
pagsunod o paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. At hallelujah, meron po daw tayong buhay na walang hanggan. At tatanggap tayo ng putong, hallelujah, crown of life. Yan po ang promise yan sa atin, hallelujah, ng ating Panginoon. At ganun din po sa atin na nagmamahal sa Kanya. Amen? Hallelujah. Crown of life, mga kapatid. Kaya, ang ating pagtitiis nito, ang ating mga kahirapan, di ba? Ang ating pagsasamba na kahit ang oras natin ay ina-adjust na lang natin o talagang mas, di ba? Kung minsan nagkakaroon ng problema sa ating trabaho, halos sa ating mga kasamahan, pero hallelujah, your labor is not in vain sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ito po ang ating magtatanggap sa ating Panginoon sa mga pagsubok at problema o sa mga tribulation na ating nakakamtan sa ating buhay. Hallelujah. Sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Crown of life. Hallelujah. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life which the Lord hath promised to them that love Him. Palakpak muli sa Panginoon. Hallelujah. So mga kapatid, doon po lang tatapos ang ating hallelujah pag-aaral. Hallelujah. Tayo po ay tumayo.